Hi! Hello! Magandang buhay po sa lahat. At ayan, papurihan po natin ng Diyos at parangalan sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan, lagi niya tayong ginagabayaan. Naranasan po ba natin yan mga kapatid sa Panginoon? So dapat lang po tayong magpasalamat palagi sa Diyos. Ngayon pong oras na ito, samahan niyo po ako na pasalamatan natin ang Panginoon. Everyone should be thankful that we will be able to overcome the month of July. Ayan, lumipas na naman po ang isang buwan ng Hulyo, no? And that God never failed to shower us with blessings despite this pandemic na nararanasan ng Pilipinas, lalong-lalo na. Diba? So, let us continue to be strong and welcome this month of August with blessings. Be positive and continue to work hard for a productive life. No? Dahil nasusulat din sa banal na kasulatan that if we sow, we reap. Or kung may itinanim, tiyak tayong mayroon aanihin. Di po ba? Mga kapatid sa Panginoon. So welcome to the 8th month of the Gregorian calendar, month of August, following July and preceding September. Ayan, pumasok na naman po tayo sa August, no? At welcome po kayo sa new month and dito po sa aking channel. Ano po? So August. Ano nga po ba ang origin o pinanggalingan ng salitang August? No? August comes from the Latin word Augustus. No? Meaning, meron po itong kahulugan sa consecrated or venerable. Meaning, mga kapatid, na iginagalang o marangal. So, meaning to say that Augustus is isa sa mga pangalan ng tao. No? Ayon po sa kasaysayan, Augustus, ito po, sa Roman Empire ay mayroon pong kasaysayan. Ano po? Ang August 23 to September 63 BC or before Christ, no? And August 19 and AD 14 or Anno Domini in the year of the Lord or birth of Christ. So, si Augustus, mga kapatid, he was a Roman statesman or experienced politician widely. And si Augustus, one of a military leader who became the first emperor of Roman Empire. Reigning from 27 before Christ or 27 BC until his death in AD 14, mga kapatid. Ito po yung kasaysayan ni Augustus, no? Ang pinagkuhanan ng month of August na pangalan. He was a Roman statesman. Sabi po diyan ay siya po yung makaranasan, ano, experienced politician, and became the first emperor of Roman Empire, ano ho, and reigning from 27 BC until his death in AD 14. He was the first ruler of the Julio-Claudian dynasty, and his status as the founder of the Roman Principate has consolidated an enduring legacy as one of the most effective and controversial leaders in the human history. Nag-iwan po siya ng isang kasaysayan
na nag-iwan po siya ng nagtala ng history o kasaysayan na siya po yung controversial leaders pero most effective sa kasaysayan po ng sangkatauhan. August na this month is a cool, snappy, and the rise of all green with a lavish nature. Ano po? Cool, malamig, ano? Snappy and the rise of all green with the lavish nature. So magandang kalikasan, ano? Ipinapakita po dito. Very impressive, no? Kahanga-hanga. August has 2 birthstones. What is birthstone by the way? Ano nga po pa itong birthstone na tinatawag, no? Meron, kung susuriin po natin the word birthstones, no? Wala po tayong pwedeng gamitin sa wikang Tagalog, no? Kapanganakan, bato sa kapanganakan, no? Traditionally, a birthstone is associated or connected with each month of the year, no? Kumukonik po ito sa bawat buwan ng mga taon. But paano po natin ito i-relate sa buhay ng isang Kristiyano o mananampalataya? And the origin of birthstones is believed to be a date back to the sacred breastplate of Aaron, and which contain 12 gemstones representing the 12 tribes of Israel. Mga kapatid, no, in Tanakh, no, ito po yung the Hebrew Bible, a different gemstones is listed for each of the 12 tribes of Israel. Sa King James version po ng Bible, ito pong Tanakh, no? The law, ito po yung Torah, no? Ang gemstone is listed for each of the 12 tribes of Israel. No? The Exodus chapter 28 verse 15, dito po natin matatagpuan ang pectoral. Ibig sabihin po the breastplate, no? Sabi ng Exodus chapter 28 verse 15, mga kapatid, gagawa ka rin ng pectoral na gagamitin ng saserdote sa pag-alam ng kalooban ni Yahweh. Bobordahan ito ng maganda tulad ng ephod. Ang gagamitin nito'y ginto ng asol, morado at pula at pinong lino. Ito'y gagawin ninyong parisukat. 9 pulgada ang lapad at ang haba at magkataklob. Sabi ng verse 17, lalagyan ito ng 4 na hilera ng mga mamahaling bato. Ang unang hilera ay ruby, topasyo at karbungko. Ang pangalawang hilera ay esmeralda, sapiro at brilyante. Verse 19, ang pangatlo ay jacinto, agata at ametesta. Ang pang-apat na may berilo, cornalina at haspe. Ang mga ito'y ilalagay ingasting ginto. Ayan, mga kapatid. Sabi ng verse 21,
lahat-lahat ay 12 mamahaling bato ang gagamitin. Sa bawat isay, nakaukit ang pangalan ng isang lipi ng Israel. Ayan mga kapatid. So, makita natin na dito po ay tinukoy ang birthstones na ito. No po. Tinukoy diyan sa Exodus chapter 28 na ipinagawa ni Yahweh ang isang pectoral or the breastplate. At are in the first row. Yung carnelian, chrysolite, and emerald, nandoon siya sa first row. In the second row, turquoise, sapphire, and amethyst. In the third row, jacinth, agate, and crystal. In the fourth row, the beryl, lapis lazuli, and jasper. Okay, so the idea of birthstones has a place and many traditions, customs, and belief systems. At napansin po ba natin, minsan narinig na po ba natin, hindi po ba tayo nagtaka kung saan po nagmula ang ideyang ito, mga kapatid? It may surprise you that the history of birthstones has its roots all the way back in the Bible. So, hindi lang po pala ito kasabihan lamang at sasabihin natin na maaaring yung iba parang hindi natin pinaniniwalaan. In fact, the King James Version, sinabi ko na nga po kanina that King James Version of the Bible contains an astonishing almost 1,704 references to gemstones, mga kapatid. And the most detailed description of all can be found in the book of Exodus. Diyan po natin matatagpuan ang kabuoang ang karamihan na kwento, mga kapatid. Diyan po sa book of Exodus. And a text probably based on ancient oral tradition and written down in the stage between around 600 and 400 before Christ. Okay? So, balikan po natin itong August Peridot and Sardonyx. No, the Peridot and Sardonyx. Ano po itong Peridot, mga kapatid? It is among the oldest known gemstones and is green in color. No? May pagka-green ang kulay po nito. Yan po. And used as a stone of strength and protection since ancient times. Simula pa nung mga dating panahon, nung mga nakaraang panahon, ginagamit po ito as bilang kalakasan at simbolo na rin ng proteksyon simula pa noon. And these stones had already played a heavy role in Christianity and appear numerous times in the Bible under the name chrysolite. No? Aaron, the priest, brother of Moses, wore a peridot into battle. Siya po ay nagsuot noon. Yun po yung instruction na pinagawa doon sa breastplate na yon. That is peridot, a blessed stone. Ito po ba ay may kaakibat na pagpapala? Ito po bang
sinatukoy na ito na peridot, no? Peridot is frequently considered a stone for opening the heart. Yan. Kumakatawan din po ito madalas na ito po yung nagbubukas sa kalooban, sa puso ng tao, as well as for attracting abundance, no? Yung kaginhawahan sa buhay, yung kasaganaan, and also family harmony and hope, yung magandang samahan na mayroon sa loob ng pamilya, harmoniously yung kanilang pagsasamahan and punong-puno ng pag-asa. And what does this stone symbolize in the Bible? Ano po ba ang sinisimbolo nito sa banal na kasulatan? In some places in Scripture, a stone is used to describe strength and resiliency in a person's character. Yung pagka-strong personality. In the case of Peter, before Christ's death, mga kapatid, Jesus announces his new name will have the same meaning as a stone after Christ's death. Nung sabihin po ni Jesus ng Panginoon kay Pedro, that Jesus then says, "And you are Peter. In this rock, I will build my church." Yan po yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16, verse 18. So, another one, aside of that kind of stone, the peridot, puntahan po natin yung sardonyx. Sardonyx, which is lesser known, hindi po ito masyadong kilala, no? Is a white in brown banded in once believed to have spiritual power. Meron po itong spiritual power, no? Sardonyx is associated with courage, no? Yung tibay ng loob, and happiness, no? Kagalakan, no? Kaligayahan, in clear communication. So, a matter of yung kagalakan nito at nag-uugnay ito sa communication o pagkikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. And it brings lasting happiness. No? Nagdadala po ito ng pangmatagalang kagalakan in stability relationship. Yun pong katatagan ng relasyon ng bawat tao sa kanyang kapwa, sa kanyang family, at sa Diyos, mga kapatid sa Panginoon. The spiritual value of red and white na makikita po natin dito po sa sardonyx stone na ito, mga kapatid, no? Banded and red bull's eyes, sardonyx make these stones particularly powerful. May certain na kapangyarihan. Is a stone of protection and strength, no? Nagsisimbolo rin po ito ng kalakasan at proteksyon. It promotes virtuous conduct and integrity. So, mabuting pag-uugali at pagkamatapat. So, mapalad po yung mga may kaarawan po sa buwan na ito. Ano po, dapat ito po yung makikita natin, makikita sa atin, sa inyo pala, na may mga kaarawan sa buwan na ito. And again, the sardonyx is repeatedly referred to as the gem of courage, yung pagkamatibay, no? Or the gem of virtue, ano po,
In sard, doon po nagmula yung salitang sardonyx, the word sard, signifying the martyrs shedding their blood for Christ. Nagbuhos sila ng dugo, pagkamartir, alang-alang sa Panginoong Jesus. Yan mga kapatid. And this illustrates the great value of the kingdom of heaven. Sa Matthew chapter 13 verse 45 to 46, ito po yung talinhaga tungkol sa isang mangangalakal na naghahanap po ng mamahaling perlas. Sabi ng Matthew chapter 13 verse 45 to 46, again, the kingdom of heaven is like unto a merchantman seeking godly pearls, who when he had found one pearl of a great price, went and sold all that he had, and bought it. The parable of the pearl means that eternal life in heaven is worth more than anything anyone could possibly have on earth. Dito po lamang ipinapakita na yung parable of the pearl nangangahulugan na ang eternal life, ang buhay na walang hanggan sa langit, ay higit na mas mahalaga sa anumang bagay. Kaya nga po dito yung merchantman, yung mga ngalakal na ito, ay nang masumpungan niya yung kanyang hinahanap na pinakamahalagang perlas, ibinenta niya po ang lahat sa kanyang mayroon siya at sa kabinili niya itong isang perlas na kanyang nasumpungan, mga kapatid. So, brothers and sisters, August will be a month full of a new and renewed love, renewed joy, new and renewed happiness, and a massive amount of financial success. Your life is going to improve significantly. Everything you've been hoping and praying for is on its way to you. It's going to be a great month. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Yan po ang month of August. Again and again, this month full of a new and renewed love, joy, happiness, and a massive amount of financial success. Loloobin ng Diyos sa susunod na buwan. Talakayin po natin ang month of September. But this month of August, tumampisaw po tayo sa ibig pong pakahulugan ng buwan na ito sa buhay natin. No? So, let us pray. Amang banal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami na sa buwan na ito, nakarating po kami, Panginoon. At sa kabila po ng nararanasan namin na pandemya, no? Panginoon, salamat sapagkat hindi mo pala kami pinababayaan. Inihanda mo lamang kami, Panginoon. At ang maganda, O Lord, sa buwan na ito na pag-alaman namin na ang buwan na ito, Panginoon, ay punong-puno ng kagalakan or pag-ibig, na happiness or joy or love, Father God. New and renewed love, joy, and happiness. At punong-puno ito, Panginoon, ng kasaganaan sa aming mga buhay. Inaangkin namin ito, Panginoon. Especially, Lord, ng kulay po na green, Panginoon, symbolizing life, hope, Father God. And
buhay ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Hindi lamang sila na may mga kaarawan sa buwan na ito, Panginoon, kundi kaming lahat na naniniwala na ikaw po ang aming Diyos na nagtalaga ng aming buhay. For you alone, God, I give you back all the glory. In Jesus' matchless name, Amen and Amen. God bless you, mga kapatid. Huwag niyo pong kalimutan, kung napagpala po kayo ng message na ito, share niyo po ito upang yung iba ay magalak din. Mahawaan natin sila ng kagalakan. I-like niyo po ito, mga kapatid. At huwag niyo pong kalimutan to subscribe dyan po sa aking channel. At pindutin niyo na rin din po yung kampana para sa lahat ng mga susunod, mga kapatid, na message ay makarating po sa inyo, ay mapanood natin tuloy-tuloy, mga kapatid sa Panginoon. Hanggang sa muli, ang inyo pong nakababatang kapatid, Brother Ted Saragosa Pantoja. Sa Indo po, Gabos, Diyos mabalos.